God, salamat po sa pagkakataon pong ito muli na kasama-sama kami upang sumamba sa iyo, upang dakilain ang iyong pangalan, upang itaas ka, papurihan, parangalan ang ngalan mo. Salamat po sa aming lahat dito, Ama, na buksan mo po ang puso namin, aming isipan para lalo po naming makilala ka. Lubos-lubusan, sukdulan namin makilala ang iyong kapangyarihan at lalong naisin namin, Ama, na sambahin ka. Salamat po sa iyong kapangyarihan, salamat po sa iyong salita na patuloy na nagbibigay liwanag sa aming kaisipan, na sinasabi namin sa aming sarili na patuloy kaming aasa sa iyo. Dahil ikaw lang ang Diyos, ikaw lang ang makapangyarihan, ikaw ang lahat, Ama. Tulungan mo kami na mamuhay at umasa sa iyo sa araw-araw, sa mga ah, desisyon namin sa aming buhay. Salamat po muli sa pagkakataong ito, sa paggabay mo lalong-lalo na sa akin ngayon na bigyan ah, ah, lu- sa iyong banal na Espiritu, Ama. Tulungan mo at turuan mo ako kung ano yung mga bagay na dapat kong pugitin na makakapagpapuri sa iyo. Muli, salamat sa lahat sa pangalan ng iyong anak na si Yesu Kristo, aming Panginoon. Amen. Salamat po sa na nandyan kayo ngayon, at meron lang akong gusto sanang hilingin sa inyong lahat, sa inyo na makinig kayo ng mabuti habang binabasa natin itong scripture o itong Biblia. Kasi habang nagbabasa tayo, may mga tanong ako sa inyo dito, no? Na gusto ko lahat kayo makasagot. Hindi ko iisa-isahin kayong tanongin, kung hindi, may marunong akong mga tanong dito na makakasagot kayo sabay-sabay sa inyong pag-iisip, no? Ah, kahit sabi ko nga kahit matagal nyo nang alam itong pag-uusapan natin, kahit madalas nyo nang nababasa to, o doon naman sa mga hindi pa nababasa o hindi pa naririnig ito. So, ang pakiusap ko, please, i-focus nyo yung inyong puso't isipan, ang inyong pandinig, ang inyong pakikinig, dito, dahil alam kong may matututunan kayo dito, no? So, kung dun sa mga nandyan sa Zoom, kung gusto nyong magbukas ng inyong Biblia, punta kayo sa Isaiah chapter 40. Sana matapos ko to ng 30 minutes. No? Pero I doubt, no? Pero bigyan mo ako ng pagkakataon, Tonyo, no? So, sa Isaiah chapter 40, no? Punta kayo sa Isaiah chapter 40, doon naman sa mga gustong tumingin sa slide, meron tayong slide available dyan, ano? Pero mas maganda, makita nyo sa Biblia itong binabasa natin. No? Kayo mismo yung magbasa. So sa Isaiah 40, itong itong kwento nito, I mean ito yung panahon na sobrang hirap yung pinagdadaanan ng Israel, no? Yung bang nagkawatak-watak sila, yung takot, yung puno ng pag-aalala sa panahong yon. Kaya yung time na yon, pinadala ng Diyos si Prophet Isaiah para dalhin yung isang mensahe na sobrang importante na maririnig ng mga Israelites noong time na yon. So magsisimula tayo sa verse 12, kung saan si Isaiah ay nagtatanong dito ng mga katanungang rhetorical. Alam niyo naman yung rhetorical. Ito yung mga tanong na hindi mo na dapat sagutin, o kundi dapat ito yung pagnilay-nilayan mo. Ito yung mga tanong na dapat natin pagnilay-nilayan. Sana naririnig niyo at maganda yung dating ng audio. No? Sa verse 12, sabihin niyo lang kung may problema ako, ha. Sino ang makakasukat ng tubig? Verse 12, nandiyan na kayo. Diyan lang naman tayo, hindi na tayo aalis. Meron lang mga konting magbabago tayo ng scripture. Ilan lang 'yon. Verse 12, sino makakasukat ng tubig sa dagat sa pamamagitan ng kanyang kamay? Sino? Sino? Sino sa inyo? Ha? Sino ang makakasukat ng lawak ng kalangitan? Yung span, the span is yung lawak, o yung sukat is the span, is the distance between your thumb and your pinky fingers. So sino makakagawa niyan?
Who has calculated the dust of the living room? No. May, sino sa inyo? I mean, sino nga ba ang makakasuko? Naalala ko tuloy yung mga ano dito, mga ano ba yan? Mga hinaing ng mga OFW. No? Pag pinag-uusapan itong who has calculated the dust of the living room. I mean, tsaka ko din sasabihin niya, sino ba ang makakasukat ng alikabok sa buong lupa gamit lang ang isang panukat? Sino ang nakatimbang ng mga bundok at burol? Parang, di ba? Sino? Na parang ordinaryong bagay lamang sa timbangan. Verse 13, sino ang makakapagsabi na dapat nang gawin ng ating Ama o dapat ng ating God? Sino ang makakapagsabi na dapat gawin ni Yahweh ito? May makakapagturo ba o makakapagpayo sa Diyos? Sino ang kanyang pwedeng sanggunian para maliwanagan? Sino ang magtuturo sa kanya ng landas ng katarungan? Sino nagkaloob sa kanya ng kaalaman at paraan upang makaunawa? Sa harap ni Yahweh, ang mga bansa ay walang kabuluhan, tulad ng isang patak ng tubig sa isang sisidlan. Biruin ba yun? At ang mga pulo ay parang alikabok lamang ang timbang. Verse 16, hindi sapat na panggatong ang lahat ng kahoy sa Lebanon. Alam niyo sa Lebanon, ito yung lugar kung saan napaka-abundant ng puno, no? Talagang masasabi mo perfect historically famous tree ang makikita mo dito sa Lebanon. Kaya hinahalimbawa ito dito. Kulang pang panghandog ang lahat ng hayop sa gubat roon. Sa kanyang harapan ay walang halaga ang lahat ng bansa. So, napagnilay-niyalayan nyo na ba itong rhetorical question na ito? Na ipinadala ng God kay Isaiah para sa time na kung saan nang gulong-gulo ang mga Israelites? So, habang binabasa natin itong part sa Isaiah, makikita natin kung gaano kadakila kamakapangyarihan sa Yahweh. Sabi doon, kaya niyang sukatin ang buong universe, no? Gamit lang ang panukat na sobrang liit para sa atin, itong ating kamay. Di ba? Yung span ng ating kamay. Pero yung span ng kamay niya sobrang laki. Yung sobrang laki ng span ng ating Diyos, ng ating Yahweh. Kaya niyang sukatin ang langit at lahat ng tubig sa buong mundo. Kayang-kaya niyang hawakan sa isang palad lamang. Pero yun, meron akong tanong sa iyo. Let me ask you something, habang binabasa niyo at habang naririnig niyo to. Na alam niyo yung bilang ng lahat ng butil ng buhangin sa bawat beach, sa buong mundo. Pero tanong ko, habang binabasa niyo yan, may kahit isa ba sa inyo na napaisip, ako ba ito? I mean, ako ba ang tinutukoy dito sa binabasa namin? Ikaw ba? Ako ba? Tayo ba ang tinutukoy dito? Ikaw ba ang tinutukoy dito? Parang bang pag sigagot mo, oo, parang ako to Ang galing ko siguro kung ako to. Di ba? Pero hindi ikaw yung tinutukoy dito eh. Hindi tayo yung tinutukoy dito. Kaya sabihin natin yan sa sarili natin at sabihin niyo yan sa mga katabi niyo ngayon na hindi ikaw yan. Hindi ikaw ang tinutukoy dyan. Yung mga pinapahayag dito, hindi tungkol sa kahit isa sinong tao. It's all about God, the Creator, ang Diyos ng Biblia, na nagpapahayag ng sarili niya bilang si Yahweh. Ibig sabihin, ako to, sabi ng God. Hindi ikaw yan. Pero he's not just big. He's bigger than the biggest thing you could ever imagine. Kasi nasa labas siya ng lahat ng bagay eh. At siya ang may gawa ng lahat ng yan. Diba? Tignan niyo kung gaano kadakila itong ating Ama. Kaya, kailangan natin mag-isip, no? Kailangan natin magnilay-nilay. Verse 18, saan niyo ihahambing ang Diyos? At kanino niyo siya itutulan? Kanino? Tanong ko lang, no? Kung gusto mong gumawa ng imahe ng Diyos, kaya mo ba talaga? Sa totoo lang, posible ba talaga yon?
ba ilalarawan ng Diyos? Paano mo ilalarawan? Paano mo ito ilalarawan na kung saan ang Diyos na hindi mo nakikita? Yeah? So, kung pupunta tayo sa ibang Diyos, halimbawa, yung libulto, yung halos lahat na pinagdaanan natin, no? O yung mga idols na gawa ng tao. So let's talk about them. Tayo sa verse 19. Siya ba'y maihahambing sa mga itong Diyos na binasa natin kanina sa verse 12 to 17? Siya ba ay maihahambing sa mga ginawa ng tao, yung mga libulto na binalutan ng ginto at ipinatong sa pilak? Hindi rin siya maitutulad sa libultong kahoy. Matigas man ang kahoy at hindi nabubulok, yakal man yan na hindi nasisira, na nalililok upang hindi tumumba at mabibili lang sa murang alaga. Let me just say what I say is really saying dito, no? Grabe ang Diyos. Grabe ang God. Ang galing niya, di ba? Yun lang, pag pinagnilay-nilayan mo yung kaninang binabasa natin, masasabi mo ang galing niya. Sobrang dakila niya. Tapos, sige, pag-usapan natin yung ibang option like idols na nabasa natin ngayon lang. Ganito lang yung ginawa no? Baka idols na yan May pupunta sa gubat, pumuputol ng puno, uuwi, uhubugin, uhulmahin, lalagyan ng ginto, konting pilak, tapos ilalagay ng maayos sa isang lugar o sa isang altar. Guess what? Para hindi matumba. And then people bow down to it. Di ba? So wait lang. Alam ba nila anong nangyayari? Kasi, like 5 minutes ago, yung punong kahoy lang yan Wala namang milagro. Hindi naman yan basta lumitaw sa simbahan o sa templo. Dahil ikaw mismo yung pumutol niyan At paano naging ganyan yung itsura niyan? Maaari sigurong nag-hire ka. Dahil may kilala kang katulad ni kung sino man yung mamumutol. Dahil may kilala kang gumagawa ng ganon, pinagawa mo. So isipin mo, may Diyos na ilang ang bilang ng bituin. Katulad ng binabanggit natin kanina sa binasa natin. May hawak o nadadangkalang dagat sa pamamagitan ng kamay niya o hawak ang dagat sa pamamagitan ng kamay niya. Tapos ang kapalit niya, statwa nagawa sa kahoy. Na ikaw ang nagpa-customize. So tanong ko, kanino mo gustong ipagkatiwala yung buhay mo? Yung future mo? Hindi mo kailangan sagutin yan. Pero ituloy natin yung basa. Hindi ba nyo nalalaman? Verse 21. Kung nagbabalita noon kung paano nagsimulang likhain ng sanlibutan, ang lumikha nito ay ang Diyos na nakaupo sa kanyang trono doon sa kalangitan. Mula noon ang tingin sa tao ay parang mga langgam. Pero gaano kalaki itong Diyos na ito? Gaano kalaki itong si Yahweh? At tingin sa iyo ay para ka lang langgam. Ang langit ay niladlad niyang tulad ng kortina, tulad ng tolda upang matirhan. Verse 23, tinalis niya ang mga pinunong sa kapangyarihan at ginawalang-walang kabuluhan. Tulad nila yung mga halabang walang ugat, bagong tanim at nagatutuyo agad. At tila dayamin tinatangay ng hangin. So ngayon, sinasabi ni Isaiah, okay, pag-isipan natin yung mga pinakamalakas at pinakadakilang tao sa mundo. Imagine mo to, no? Lahat ng tao sa buong mundo, ano yan? Trillion of people? Now, pinagsama-sama sa, halimbawa, di ba? Billion of people, trillion of people, pinagsama-sama sa isang lugar. Di ba? Laki ng crowd. Di ba? Pero sa paningin ng God, para lang silang isang patak lang sa balde. No? Para ba? Literal, a drop in his bucket. Ganun lang, nalang kaliit. Parang langgam. Di ba? I mean, sabi pa nga,
Para bang tayo mga langgam sa laki niya. Ba? Hindi, hindi sa minamaliit tayo ng Diyos, ano? Kundi sa sobrang laki lang talaga ng Diyos, no? Diba? Sabi pa dito sa Isaiah, nakaupo siya sa ibabaw ng, parang nakaipo siya sa isang ibabaw ng bilog na mundo. Tapos he stretches out the skies like curtain lang. Parang kung paano mo sinasala yung shower room mo sa yung shower curtain mo, no? Sa bahay, di ba? So, ganun kasimple para sa kanya. Tapos eto pa, Isaiah talks about the rulers, di ba? Yung mga sobrang influential people, powerful people. Sabi niya, kahit kunin mo pa yung greatest thing na nabubuhay, greatest king na yan na nabubuhay, sino man yan, yun ang pinaka-powerful na leader. Diba, dito sa Italia, sino ba? O kaya sa buong Roman Catholicism, si Pope. Diba? O kaya sino pa yung kilalang artista na yan? O yung mga kinikilalang atleta na yan? Kung sino man yung tinitingala ng mundo. Yung mga bagay na ganyan, wow! Para bang tayo pag nakakita, siya na ba yan? Grabe! Siya pala yan! Sikat na sikat! Di ba grabe, ang lakas ng dating. Yan yung mga sinasabi ng mga tao, pangkaraniwang tao, pag nakakilalang mga kinikilalang tao sa mundo eh. Pero si God, parang sa kanya, okay, okay lang. Eh, isang hinga lang naman yan eh, wala na yan. Parang gano'n, di ba? Kasi gaano pa galing sa standard ng mundo, gaano kagaling pa tayo sa standard ng mundo. Wala pa rin tayo, no? Wala pa rin tayo sa kadakilaan ng ating Diyos. So what's the point? We impress by people greatness so easily, di ba? But God is saying, anak, ako ang tunay na dakila. Mas higit pa sa lahat na nandyan. At kung totoo nga, ganyan siya kadakila, yung ating Diyos. The only right response is, kailangan natin siyang sambahin. Di ba? Verse 25, sabi dito, kanino nyo ihahambing ang banal na Diyos? Meron ba siyang katulad? Tumilangalangan tayo sa langit. Sino bang lumikha ng bituin? Sino ba ang sa kanila ay nagpakilos at sino ba ang nagbigay ng kanilang pangalan? Ano po yun? Sino tingala ka sa langit? Sino bang nagbigay ng pangalan diyan sa mga bituin na yan? Dahil sa kanyang dakilang kapangyarihan, walang nawala sa kanila kahit isa man. Diyos ko po. Alam mo ba yun? Alam ni God ang bilang. Alam ni Yahweh ang bilang ng mga bituin. At may mga pangalan pa. Ngayon isipin mo to. Kunwari lang, nalaman mo na yung bilang ng lahat ng buhangin sa mundo. Madali lang to ha. Kung halimbawa ikaw, alam mo na yung mga bilang ng lahat ng buhangin sa mundo. Tapos may biglang nagsabi sa iyo, sige nga, ngayon, alamin mo din yung bilang ng mga bituin sa langit. Di ba? Panic attack ka siguro agad. Di ba? Kasi honestly, ako nga, hindi ko maalala yung phone number ko minsan eh. Hindi pala minsan. Madalas hindi ko naalala yung phone number ko. No, hindi ko talaga maalala. Minsan, dahil hindi ko alam, no? Inuulit-ulit ko pa para hindi ko makalimutan. No? Lalo na pag inabala mo ako, no? Talaga wala na, lipad na agad, no? Madalas nga pag magpapaload ako, tinanong ako dahil hindi ko kabisado yung number ko, binibigay ko na lang, open ko yung notes, binibigay ko yung telephone ko doon sa maglo-load, no? So, ganun na, no? Pero si God, si Yahweh, alam niya ang bilang ng mga bituin. Alam niya rin ang bilang ng mga buhangin at lahat yun, hawak niya. Hindi siya nalilito, di ba? Hindi siya nakakalimot. Grabe, ang galing ng Yahweh, no? Talagang, anong pang masasabi mo dito sa kadakilaan ng Diyos? At totoo, mga kapatid, wala ni isa sa atin ang katulad nito. Lahat ng to, hindi ito tungkol sa atin. Wala tayong ganito. Dito may mga mga malalalim na salita.
na ginamit yung mga theologians para doon sa mga ngayon lang makakarinig. Pero siguro karamihan sa inyo narinig nitong salitang ito para i-describe kung sino si Yahweh. So yung isang salita dito ay yung familiar na kayo doon sa nakakaalam, omnipotent. Sabihin nyo, omnipotent. Doon sa mga yun lang nakarinig, sabihin nyo, omnipotent. Ibig sabihin nun, ang Diyos, si Yahweh, all-powerful. All-powerful. Si Yahweh, kaya niyang gawin lahat ng gusto at kailangan niyang gawin. Hindi siya nauubusan ng lakas, hindi siya napapagod. Ganon si Yahweh. No? Omnipotent. So, kaya sabay-sabay tayo sabihin yan. Omnipotent. Ganyan si Yahweh. Tapos eto pa. Si Yahweh ay omnipresent. O, sabihin nyo, omnipresent. Ibig sabihin, God is everywhere. Kahit saan nandun siya. Wala siyang hindi naaabot na lugar. Laging nandyan yung Diyos. Kaya huwag na kayo magmamba pag may pinagdadasal kayo. Nandyan ang Diyos. He is omnipresent. Walang hindi siya naaabot. Laging nandyan ang Diyos. Kaya niyang maging present sa lahat ng lugar. So, sabay-sabay tayo. God is omnipresent. Walang limit ang presensya niya. So, walang limit ang presence ng God. At ito pa, sabi, ang God ay omniscient. Sabihin nyo, omniscient. Dapat yun yung lagi nating sinasabi, no? All-knowing. Alam niya lahat. Lahat. Walang hindi alam ang Diyos. Omniscient. So, ano siya? Omnipotent, omnipresent, omniscient. May mga bagay na si God lang talaga o si Yahweh lang talaga ang may kayang gawin. Ano? At gusto kong i-share sa inyo ngayon ang ilang sobrang amazing na verse sa Biblia na magsusuporta dito sa mga word na ito na pinag-uusapan natin. Omnipotent, omnipresent, omniscient. No? Pero habang binabasa natin itong verse na to, gusto kong tandaan nyo yung dalawang bagay na to. Una, pinapakita ko to kasi ito yung mga bagay na si Yahweh lang ang may power na gawin ito. Hindi ikaw, hindi ako, hindi yung mga iniidolo nyo, si Yahweh lang. Pangalawa, gusto kong maramdaman ninyo habang binabasa natin ito. Sabi mo, grabe, ang layo ko pala sa Diyos. Yun yung gusto kong maalala nyo. No? Gusto kong tandaan nyo yung dalawang bagay na yan. This is the part sa time natin na para bang nag-transition tayo. Hindi lang ito tungkol sa how great is God, no? O how great is God is, no? Kundi kung gaano tayo ka-different sa Kanya, no? At sana, no? Habang naiintindihan mo o habang naiintindihan natin to, lalo tayong mapalapit sa Diyos o lalo tayong mapalapit sa Kanya. Dahil siya lang naman talaga ang Diyos eh. Okay, punta kayo sa Job, chapter 38, verse 12. Sabi dito, andyan ba? Okay, ayan, nasa slide. Basahin natin. Ikaw ba, kailan sa buong buhay mo ay nakapag-utos na sa umaga at napasunod ang bukang liluwayway sa kung saan ito dapat lumitaw? Nagawa mo ba yun? Sabi mo, napakadali naman yan. Ito ba ang first time na narinig mo to? Anong sagot mo dyan? Eh ba hindi? I never done that, no? Verse 34, ang mga ulap ba iyong nautusan upang sa lupa ay magbuhos ng malakas na ulan? Mautusan mo ba ang kidlat na ito'y kumislap? Sumunod naman kaya sa iyo ang mga atas? Susunod kaya siya sa iyo? Collectively, we all say, no. These are things God can do.
Di ba? So, sa verse 37, sino makakabilang sa ulap na makapal? O makakapagtaob nito upang bumuhos ang ulan? Naalala ko lang dito sa Italia, no? Pag ganitong summer, daming lumilipad na aeroplano dyan para lang magbuhos ng asin, para lang umulan. At kahit pa paano guminawa ng konti. Pero iba to, no? Sino makakabilang ng ulap na makapal o makakapagtaob nito upang bumuhos ang ulan? Sino? Sabi nga mas malaki pa ang mga ulap daw kaysa sa mga bituin. May pag-asa ba tayong gawin ito? Wala. Sino ba ang makakik para bang sino ba yung yung maikikilig mo yung banga ng langit upang mapaulan? Babalik na rin mo? I mean, science can do. Lalagyan mo lang asin, pero part lang yan. Hindi mo kayang gawin yung buong mundo, no? Kahit ulan, hindi natin kayang gawin. Sino makagawa sa inyo ng ulan? Sipin mo yan. Ang mga bagay na simpleng bahagi lang ng likas ng mundo, hindi natin makontrol. Hindi natin kayang utusan ng ulan. Hindi natin kayang ilipat ang mga ulap. Pero ang Diyos, isang utos lang niya. Sumusunod ng kalikasan. Ganyan siya kamakapangyarihan. Ganyan yung Diyos na pinapakilala sa atin. At ganyan yung Diyos na dapat nating sinasamba. Psalms 147, sabi nito, alam niya natiyak ang bilang ng mga bituin. Isa-isang tinawag sa pangalay itinuring. Di ba? May ating Diyos. Anong isang gabi lang no? Dito ko sa terrace ng bahay habang dumidilim na, no? Nakita ko yung unang bituin. Sa mga Jewish people, kapag lumitaw na yung unang bituin sa Friday night, ibig sabihin yan, Sabat na. So tuwing may nakita akong ganyan, natutuwa ako. Pero ilang minuto lang, hindi ko na sila mabilang. Dami-dami na. Di ba nakakabilib? Nakakabilib yung God, di ba? Pero si God, no? Alam niya ang lahat ng bituin. Ako ilan lang ang alam kong pangalan. At bawat isa may pangalan sa God, no? Grabe, di ba? Si bituin pa lang, na-amaze na tayo. Pero siya, may listahan siya ng buong kalangitan. Verse 21, Psalms 21, sabi sa verse 4. Ang tagapagtanggol ng bayang Israel, hindi daw natutulog. Sino ba yan? At palaging gising. Di ba si Yahweh yan? Si Yahweh yan. Si God, si Yahweh, hindi siya natutulog. Promise yan, hindi siya natutulog. Hindi katulad natin. Tayo kailangan ng tulog. Kung ayaw natin matulog, inom tayong kape, energy drink. Di ba? Di ba? Yan ang ginagawa natin. Yung pa-power nap. Pero si Yahweh, gising siya 24/7. Hindi siya makailanman napagod o inaantok. Pero huwag na tayo lumayo. Siguro, sana nga, wala dito sa atin ngayon ang tinutulugan yung mga pinag-aaralan natin. Pero parang nararamdaman ko no? Hindi. Joke lang yun. And then, this great verse sa Psalms 121 na mababasa natin, verse 4. Sabi dito, ang tagapagtanggol ng bayan, Israel, hindi natutulog at palaging gising. Ano mo yan? I mean, ay mali yata to. Hindi ito yun. Parang sinasabi doon ay kamali ako ng type. Tama ba? Yung pagka-type ko? Ay sabi kasi dyan, nating para bang tama, mali ang walang imposible sa Diyos, no? I mean, walang mahirap sa Kanya. Nothing is too difficult for God. Totoo yan. Si Yahweh ang gumawa ng langit at lupa, gamit lang kanyang kapangyarihan. Kung kaya niyang gawin yan, at mga bagay na mahirap sa Kanya, galing ng Diyos. Ang laki niya, no?
And sobrang hindi siya katulad natin. Alam niyo kung ano ang interesting sa Isaiah chapter 40? After ng sobrang daming verses tungkol sa lawak na kadakilaan ni Yahweh, biglang may tanong si Isaiah dito sa mga tao sa verse 20, sa verse 20, 26, 27. 27. Katatapos lang pala natin ng verse 26, no? Wala ni isa sa mga, sabi doon, sa bituin yung missing, di ba? Alam niya lahat ng stars, may pangalan pa nga, di ba? Yung parang kurtina lang sa kanya ang buong langit, parang bang sinukat lang niya yung gamit ng kanyang kamay. Ano pa ba? Hawak niya ang buong dagat sa palad niya, di ba? Then, boom, after that, lahat ng yon. May tanong si Isaiah. At tungkol sa atin to sa verse 27. Nakita natin yung kapangyarihan ng Diyos. Sa verse 27, mababasa natin, Israel, di ba nagre-reklamo? Yung tanong ni Isaiah, ito yung tungkol sa atin. Sabihin na natin, sino yung may dalas magreklamo dyan? Bakit ka ba nagre-reklamo? Na tila hindi pansin ni Yahweh ang kabalisahan mo o hindi inalalayan sa kapihang nararanasan. May ganito ba sa atin? Sigurado meron, no? Ang sinasabi ni Isaiah dito ay, yes, si Yahweh sobrang nakapakapangyarihan. Nakikita niya yung lahat. Parang lahat alam niya. Powerful siya. Creator siya. Dakila siya. Glorious siya. Pero kahit ganun, tayo madalas, tao, naniniwala daw sa kanya, ang tanong natin, pag may problema, tasan ba siya? Bakit wala siyang ginagawa? Bakit ganito pa rin ako? Bakit parang hindi niya nakikita yung mga pinagdadaanan ko? Di ba alam niya lahat? Bakit parang hindi niya napapansin yung kailangan ko? Alam mo, alam niyo, ito talaga yung dumarating sa puso ng mga tao. No? Ito, kahit tayo na nakakakilala sa Diyos, madalas, yan ay dumadating ng mga tanong sa atin. Hindi ito, para bang, hindi ito sinasabing tama ni Isaiah, no? Hindi niya ito ini-encourage. Pero inaamin niya, madalas, doon talaga tayo nauuwi eh. Minsan dahil sa sobrang pagod, sobrang takot, sobrang dami ng tanong, napupunta talaga tayo sa ganitong lugar. Alam natin na dakila ang Diyos. Majestic nga siya eh. Maluwalhati siya. Di ba? Alam niya bilang ng bituin. Ngunit pa, bakit nangyari sa buhay ko? Ano nangyayari? Ba't ganito? At dito pumapasok yung isang makabuluhang tema ng Biblia na sinasabi na kapag hindi naaayon sa gusto natin ang mga nangyayari sa ating buhay, madalas tayong natutokso lumingon sa ibang Diyos o sa ibang paraan para makuha yung gusto nating tulong sa tamang paraan at para maging mabilis. Yun madalas ginagawa natin. Di ba? Sa Exodus, meron dong kwento. Naalala ko, no? Yung si Moses, yung nakipagtampo siya kay Yahweh sa bundok ng Sinai habang ang mga tao ay yung time na yun, para bang kakaligtas lang nila at nakakita sila ng himala ng Diyos at nandun sila sa paanan ng bundok, nagtanong sila, no? Tagal ng Moses doon, ang tagal ng Diyos. Bakit ang tagal ng Diyos? Anong ginagawa nila? Kaya anong ginawa ng mga Israelites? Nilikha nila yung isang gintong baka, no? At sinumba nila yon, ano? Ito ang aming Diyos, sabi nila. Hindi nga isang leon yung ginawa nila, kundi isang baka. Ano ba ang gusto nilang sambahin na baka? Iba't ibang klaseng baka. Dahil sa tangin nila ay, para bang matagal ang Diyos. Tingin nila, napakatagal ng Diyos, kaya sila na lang nagdesisyon sa sarili nila, no? Ganito na yun yung nangyayari sa buhay natin, madalas, no? Hindi na tayo gumagawa ng mga gintong baka, pero kapag dumating tayo sa puntong parang dito sa verse 27, hanapin natin yung ibang Diyos para sa ating pangangailangan eh. O yung ibang tulong.
At ang Diyos na madalas sambahin sa mundo ngayon, alam niyo kung ano? Alam niyo kung ano ang madalas na sambahin ng Diyos sa mundo ngayon? Ang sariling kagustuhan. Yes. Yan. One of the things God clearly commanded is not to make God in our own image. Napakalinaw niya sa Biblia. Pero yun mismo ang madalas nating ginagawa. We take matters into our own hands. Di ba? Di ba? Di ba? Alam mo, one way we become modern day idolaters is by thinking na tayo ang may all the power, no? Na kaya nating maging everywhere, na kaya nating omnipresent, omniscient, omnipotent, kaya nating gawin lahat na lahat ng mangyayari ay nakadepende sa atin, na kailangan alam natin ang mga every detail, every outcome. Narinig niyo yung mga adjectives na yun? God is everywhere. Yung omnipotent, omnipresent, omniscient. Narinig niyo yung salitang yun? Those are not words meant to describe us. Those are words that describe our Yahweh. Na He is everywhere. Tayo hindi. He all-knowing. He knows everything. Tayo hindi natin kayang abutin lahat ng kaalaman. Kulang ang ilang taon ka na para malaman mo ang lahat. Kulang ang ilalagay mo sa mundong ito para malaman mo ang lahat ng kaalaman na meron ng Diyos. But God, He knows everything. He has all the power. Tayo, limitado lang ang lakas natin. Lalo na kung tamad ka pa magbasa ng Biblia. Di ba? I mean, limitado lang. Pero minsan, we still get tricked into thinking na kaya natin lahat eh. And sometimes, the stress and anxieties in our lives comes from trying to carry what only God is meant to carry. Oh. Di ba? Minsan yung pagod, yung pagka-burnout, yung overwhelm, medyo kung ganyan ka mag-isip, mahal nga talaga pag binenta mo yung isip mo eh. kasi slightly used. I mean, yung pagka-burnout, yung overwhelm, it's not because we're weak, ano? It's because we're trying to do things that only God can truly do. Di ba? Meron ako ibibigay sa inyo ngayon na gusto kong dalhin nyo ito habang buhay. Bahala kayo kung gusto nyo. Pero sana dalhin nyo ito habang buhay. Isang simpleng praise, pero sobrang mahalaga. At sabihin nyo lagi ito sa sarili nyo. Alam nyo kung ano to? I am not God. Sabihin nyo, I am not God. Okay. Alam ko yung iba sa inyo parang medyo hirap na sabihin. Parang, hindi eh. Katulad din Diyos. I mean, ulitin natin. Sabihin nyo ng buo, I am not God. I am not God. Alam ko naman, wala naman sa inyo ngayong araw na ito na iniisip na kayo yung Diyos, no? Pero kung titignan natin yung mga way natin sa buhay, parang ganun eh. Ano mo, para bang we act like we can be everywhere. We try to do everything. Para bang we feel we have to know it all, no? We pressure ourselves to fix it all. Di ba? Na parang bang nasa atin na lahat ng sagot, lahat ng control, lahat ng power, no? At yun ang dahilan kung bakit parang wasak ang buhay natin. Madalas. Yan ang dahilan kung bakit mabigat yung puso natin. Bakit tayo stress? Bakit tayo anxious? Bakit tayo galit? O minsan emotionally numb na tayo, no? Kasi we're trying to be something that only God is meant to be. Di ba? Totoo to. Ikaw at ako, totoo, na ikaw at ako, meron tayong malaking potential eh. Pero totoo rin, may hangganan tayo. And that's not a weakness, no? That's a reminder na hindi tayo Diyos. At buti na lang may Diyos, no? Na kayang lahat. At alam ang lahat. Nandyan sa lahat ng panahon at mahal tayo. So,
So kung ngayon mo lang narinig yung salitang limit, na tayo ay may limitasyon, bigyan niyo ako ng pagkakataong i-define ko ito. No? Alam ko naman alam nyo to. No? Ano yung salitang limit? Ito ay isang bagay na nagba-boundary. Ano bang may boundary? May control at naglalagay ng hangganan. Ito yung point o level na kapag lumagpas ka, hindi na pwede. Di ba? Tayong mga tao, may limitasyon tayo. Si Jesus Christ na siya ang perfect example ng pagiging tunay na tao Napagaling niya ba lahat ng may sakit? Lahat? Lahat? Yung time niya? Natulog nga siya Natutulog siya. Nagpapahinga din. And at the end of his life, nasabi niya sa Ama, natapos ko ng lahat ng pinagagawa mo sa akin. Pero yun yun? Na-imagine niyo ba yun? Kapag nilayan niyo ba yun habang nagbabasa kayo doon sa Matthew, Mark, Luke dyan? Diba? Tayo tao. May hangganan talaga Alam niyo kung bakit ako dito? May hangganan yung tatlo dyan. tayo. Pero madalas, kapag narinig natin sariling limit, narinig natin yung salitang limit, parang negative ang dating no? Parang ikaw lang yung magaling, no? Negative agad ang dating, di ba? Para bang ganito? May sale. Lalo ngayon, naka-sale dito sa Italia. May sale. Pero, limit one per customer Well, isa lang ang pwede mong bilhin. Parang nakakainis, no? Kasi halos bigay na yung lahat, no? Yung tinitinda. Pero pakinggan nyo to, no? Mga nakakabasa ko yung speed limit. Di ba madalas nakikita niyo yung word na speed limit sa kalye? Hindi ibig sabihin ng salitang yan na suggestion lang yan, ha? Kailangan mong gawin yan. Di ba? Kapag may limited time offer at the mismo, parang sasabihin mo sayang. Pero alam niyo, yung limit, minsan, limits are actually good. Di ba? Kapag may bakod yung bahay mo at may bata ka or talaga na para bang meron kang alaga sa bahay, lalo na kung busy yung kalsada, that limit is protection, di ba? Yung speed limit sa mga pag-curve na kalsada, ako lagi ko nag-drive na hindi ko nakikita yung kasalubong ko dahil sigsag yung lugar at bundok. Limit yan para sa safety. Madami nakalagay doon yung curve doon sa mga sign na yon. Limit yun para sundin mo para yan sa kaligtasan mo. Kahit katawan natin, may limit yan Totoo. Kapag sobrang kain mo, ano mangyayari sa'yo? Di ba nasutok ka? Yeah. Kasi sobrang katakawan. Hindi, sana tuwa lang. Paano kung magkasakit ka pa? Di ba? Kapag sobrang ang worry natin, yung mga katawan natin, di ba, nagkaka-anxiety or panic ka? Di ba? At kapag pilit nating nilalampasan o tinatakasan ng mga limitasyon na binigay mismo ng Diyos sa atin, anong nangyayari sa atin? Anong nangyayari sa inyo? Di ba napapahamak tayo? Importante ito, Kapag sinubukan nating mabuhay na parang walang limitasyon, tandaan mo ito, J.A. Hindi ka magkasakit. Parang sinasabi natin sa sarili natin, ako si Yahweh. Pero mga kapatid, isa lang ang Diyos at siya lang ang walang hangganan. Tandaan niyo yan. May mga bagay sa buhay natin na hindi mo kayang kontrolin. May mga sitwasyon sa buhay natin na hindi mo kayang baguhin. May mga bagay na hindi mo kayang gawin. At may mga bagay na hindi talaga para sa atin o para sa iyo. Okay lang yan. Kasi hindi naman talaga ako Diyos Alam mo, sobrang laking bagay na alam natin kung sino tayo, no? Mas life-changing kapag alam din natin na kung ano ang hindi para sa atin. Ang totoo kasi is, hindi naman talaga tayo Diyos. Sabihin natin yan sa ating sarili. Hindi tayo Diyos.
Yung totoo, wala naman sigurong pumasok dito kanina o nandiyan kanina o pumasok diyan sa room na yan, diyan sa simbahan o dito sa Zoom na iniisip nila na sila yung Diyos. Sana nga walang ganon. Pero yung buhay na paraan natin, na pinapakita natin minsan, parang sinasabi natin, tayo yung Diyos eh. Kasi iniisip natin, kaya natin gawin ng lahat. Kailangan alam kong lahat o na bahala, hindi pwedeng magpahinga. Pero guess what? Hindi tayo Diyos. Diba? Kaya yung mga simpleng phrases na akala nating sign of weakness, actually, yung mga salitang yan, akala natin kahinaan. Yung mga salitang, I don't have the strength. I cannot make it. I don't know. Para bang ano pa? Mag-isip pa kayo. I can't be everywhere. I can't do everything. Ano yan eh? Yung mga salitang yan, hindi yan weakness, worship yan eh. Kapag inamin mong yan na, yung mga salitang, I don't have that strength, I can make it, I don't know, I can be everywhere, I can do everything. Pag inamin mo yan, i-acknowledge mo yung, yan, bagay na yan, na-acknowledge mo yung Diyos eh, na siya talaga ang may kaya. That's worship. That's humility. That's trust. Di ba? So yung praise na I am not God, hindi lang yan pa-cute or pa-deep, it's powerful worship statement. Di ba yung hallelujah na sinasabi, I'm not God. Asal pakinggan yan, no? Kaya next time na pampagod tayo, may stress or ma-overwhelm, pwede mong sabihin, I am not God. Pero may Diyos ako na kayang-kaya ang lahat. And that changes everything. Balik tayo sa verse 27. Ano sabi doon? Hindi naman ako nakikita ng God, hindi naman niya alam itong pinagdadaanan ko, kailangan ko na lang sigurong gawin to sa sarili kong paraan. Pero sa verse 28, bumalik si Isaiah at sumagot. Anong sagot sa verse 28? Hindi ba ninyo nalalaman? Di ba ninyo naririnig na itong si Yahweh, ang walang hanggang Diyos, ang siyang lumikha ng buong daigdig? Hindi siya napapagod. Sa isipan niya, walang nakakaunawa. Ang lalim ng pangunawa ng Diyos, no? Hindi natin kayang abutin, sobrang lalim. Minsan sinasabi natin, hindi naman ako nakikita ng God, wala naman siyang alam sa pinagdadaanan ko, ako na lang kaya. Ako na lang kaya ang kumilos. Pero ang sagot ni God, talaga ba? Di mo ba kilala kung sino ako? Ikaw, tayo, ako. Hindi tayo, kung itinuturo mo sarili mo, Diyos, hindi ka magandang Diyos. Pero sinasabi ni Yahweh, ako. Sabi ni Yahweh, ako ang tunay na Diyos. Ako ang creator, ako ang walang hanggan. Hindi ako napapagod, hindi ako naghihina. Ang pag-iisip ko, hindi mo maabot. In short, kaya niya. At kaya natin siyang pagkatiwalaan. So, let's stop trying to be God. Let God be in charge. Be in charge. Yan title natin, no? Hayaan natin siya yung manguna. Hayaan natin si Yahweh ang maging Diyos. At tayo, magising sa katotohanan, hindi tayo kailangan maging Diyos. At sana nag-gets niyo kung ano yung mga pinagsasabi ko ngayon dito, no? Kapag kagabi ko lang to kasi sila isulat. Pero totoo, no? Na-surprise ako kahapon. Pero I offer myself na, sige, magturo, no? Kapag kaya sana gets niyo kung anong mga pinagsasabi ko ngayon. Kapag sinasabi ko na sinusubukan nating maging parang Diyos, ang ibig ko sabihin, iniisip nating na kaya nating solusyonan ng lahat, hawakan ng lahat, kontrolin ng lahat, isipin na kaya natin maging nasa lahat ng lugar, iniisip natin kaya natin kontrolin ng lahat, iniisip natin kaya natin baguhin ang lahat. Alam mo, sa totoo lang, hindi natin talagang kayang baguhin ng ibang tao eh. Totoo. Ang tanging kaya nating baguhin ay ang sarili natin. Bawa, doon sa inyong matagal ng may asawa o matagal ng kasal.
Malaking alam nyo rin na hindi mo talaga mababago ang asawa mo. Siguro pwede mo lang siyang bihisan, tulungan, suportahan, pero ang pagbabago, nagbumula talaga sa kanya. Siguro kaya niyong sabihin ngayon yan. Di ba? Kaya minsan, kailangan lang tayo maging patient at magtiwala na may plano ang Diyos sa lahat ng bagay. No? Sabihin niyo yan dito sa katabi niyo. O sabihin niyo sa asawa mo ngayon. Calm down. Ano yun? So nakikita ng Diyos ang lahat ng pinagdadaanan natin. Mahal niya tayo ng buong puso talaga. At kaya niya na pangalagaan hindi lang ang malawak na kalawakan, kundi pati na rin ang ating buhay. At ito yung sinabi niya sa verse 21, na kung saan habang nilalahad niya ang katotohanan ito, sinasabi dito na ang dakilang Diyos, ang walang hanggan Diyos, na siyang may alam ng bilang ng bawat bituin, na parang nagbubukas ng malaking kortina sa langit. Sabi niya sa verse 29, ang mahihina, mga napapagod, ay kanyang pinapalakas. Sa verse 30, kahit na ang mga kabataan ay napapagod at nanlulupaypay, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Sa ibang teksto, sinasabi nila dito, ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay may magpapanibagong lakas. Sa iba naman na version pala ng Bible, ngunit lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Yung iba ay naghihintay kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Alam mo yun? Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Di ba sobrang astig itong paraan na ito para tapusin yung usapin sa kadakilaan ng Diyos? Sabi ni Isaiah, alam niya kung ilan ang bilang ng buhangin. Meron sa tabing dagat, binibilang niya lahat ng bituin sa langit. Alam niya kung anong ginagawa ng bawat hayop sa buong mundo. Ngayon, nakikita niya lahat ng tao. Talaga, sobrang dakila at makapangyarihan. Pero sobrang nag-care siya sa atin. Ano? Binibigyan niya ng lakas yung mga pagod na tao. Kaya niyang panghawakan lahat ng tubig. Lahat ng tubig dyan sa puso mo. Kung may tubig man yan, I mean metaphor, no? Ang lahat, ang bigat noon, di ba? Di ba sabi dito, alam niyang lahat ng buhangin, lahat ng bituin, pati na yung mga masalimuot na bagay dito sa universe, alam niya, at alam niya pati yung dami ng buhok ni Eugene. Joke lang. Alam niya siguro yung buhok. Kaya sabi dito na Isaiah, tiwala kayo sa kanya o hintayin nyo lang siya o magtiwala tayo sa kanya. Yung pagkapagpili mo na wala ka ng sagot sa mga pinagdadaanan mo, huwag mong pilitin na ikaw ang magkocontrol ng lahat. Chill ka lang. Hintayin mo yung Diyos, magtiwala ka sa Kanya. Pag sobra na yung problema, stress sa puso natin, huwag kang maghanap ng shortcut para mawala agad yan. No? Hintayin mo siya. Sa lahat nangyayari sa buhay mo, mga good things man yan, family stuff man yan, work man yan, sa church man yan, lahat yun. At nararamdaman mo yung bigat sa dibdib, imbis na isipin mo, kaya mo lahat, kaya mo maging lahat. Tawa ka ng lahat, ng power, relax ka lang. Hintayin mo siya. Hintayin mo siya. Hintayin mo si Yahweh. At kahit hindi, dito, kailangan sabihin na sinabi niya pa rin, makakayanan mo yan. Di ba? Kahit hindi na kailangan magsalita ng God, minsan, talaga, kaya sinabi niya pa rin niya, makakayanan mo yan. Bibigyan kita ng lakas. Kahit yung, alam niyo, kahit yung pinakamalakas sa atin, napapagod yan eh, nadadapa eh. Yung mga naghihintay kay Yahweh, yung mga hinahayaan siya na ang maging Diyos nila, at di sinusubukan maging Diyos ng sarili nila, makakamit nila yung strength na kailangan nila. Magkakaroon sila ng lakas para tumakbo dito sa anumang race ng buhay meron sila. Maglalakad sila na hindi napapagod. Kaya, tayo si Yahweh. Magtiwala tayo sa Kanya. So, okay. Sa pagtatapos natin ngayon, tatapusin ko na to. Sa pagtatapos natin ngayong umaga, no? Gusto kong iwanan sa inyo yung 3 bagay na makakatulong sa inyo. Makakatulong sa inyo maintindihan
kung ano yung sinasabing paghihintay kay Yahweh dito sa huling verses na nabasa natin sa verse 21. Una, tandaan niyo to, no? Itong tatlong bagay na makakatulong sa atin. Gusto niyo magsulat, magsulat kayo. Pero kung magaling kayo mag-memory, good. Hindi ka tulad ko, kaya madalas ako nagsusulat. Tandaan niyo, una, tandaan mo na mahal ka ng Diyos at nakikita ka niya palagi. Ito yung pinaka-basic na dahilan kung bakit kaya mong maghintay sa Kanya. Sa chapter na ito, sa Isaiah 40, parang sigaw talaga to sa atin no? Nandiyan siya. Nakikita niya ang lahat na nangyari sa universe. Pero higit sa lahat, nakikita niya ang puso mo, ang buhay mo. Kung nakikita niya yung mga bituin sa langit, alam niya ang pangalan, nakikita niya rin ikaw. Kaya huwag ka na mangamba. Kaya mo magsulat. Katulad ko, no? Kung inaalagaan niya yung mga ibon, inaalagaan niya rin ikaw. Kaya pwede ka magtiwala sa Kanya. Pwede kang maghintay sa Kanya. Pwede kang umasa sa Kanya kahit na parang sobrang sakit o hirap ang pinagdadaanan mo dahil mahal ka niya ng Diyos. At nakikita ka niya. Yan ang una niyong dapat nating matandaan. Mahal ka ng Diyos at nakikita ka niya. Pangalawa, dapat niyong natandaan. Mahal ng Diyos ang mga tao, ganito na lang. Mahal ng Diyos ang mga tao sa buhay mo nang higit pa kaysa sa pagmamahal mo sa kanila. Para bang mahal ng Diyos si Gami, mahal ng Diyos si Davi, nang higit pa kaysa sa pagmamahal mo, Jana, o kaya ni Timot ng aking anak. Di ba? Parang gano'n. Ha? So, pangalawa, mahal ng Diyos ang mga tao sa buhay mo nang higit pa kaysa sa pagmamahal mo sa kanila. Alam ko may mga nanay dito no, na nagdududa. Hindi ako sigurado dyan. Di ba? Pero, para lang, huwag niyong subukan kontrolin ang lahat. O huwag niyong subukan maging Diyos. Totoo to. Mas mahal ng Diyos ang mga tao sa buhay mo kaysa sa pagmamahal mo sa kanila. Yan yung sinasabi ko na ito madalas. Kaya nasasabi ko to sa inyo. No? Pero alam niyo, nung unang anak namin no, na dumating, Timo. Tim is there. No? Siya si Timothy, ang aking anak. Yung tipong, nandyan din si Victor, ba't pa ba limutan ko? Yung tipong kailangan mo na ilagay siya sa crib, tapos sasabihin mo, yung nararamdaman mo, hindi ko kaya ito. Yung bang, pwede ba matulog kasama ng baby mo? Yung bang, di ba nararamdaman natin yan? No? Pero hindi pwede. Pwede ba matulog lang sa tabi niya? Parang gano'n. Pero hindi talaga pwede. No? Talaga kailangan mo siyang ihiwalay, lagay sa crib. Sara yung pituan ng crib. Tapos alis ka. Maasa ka lang na makakatulog siya ng maayos at hindi magigising bigla. No, di ba? Yung iba, may rules sila sa bahay. Na kung gigisingin mo yung bata, kailangan ikaw mag-alaga. No? Di ba? May mga ganong rules. Pero tandaan niyo, ang tanging dahilan kung bakit kayang lumabas ng kwarto ng mga magulang ay dahil alam nila na mas mahal ng Diyos ang baby nila kaysa sa pagmamahal nila. Kaya nyo bang gawin yun? Okay. Yan, totoo yan, sinasabi ko sa inyo. Halimbawa, kapag sinundo niyo yung mga anak niya sa school, di ba? Di ba? Yung mga anak niya sa school bus. Kapag iniwan mo siya sa practice, kung ano man mga pinagagawa niya sa school, ano mga sports, kapag iniwan mo siya sa bahay ng kaibigan, naalala ko yung anak namin, iwan pa namin yan doon kay Mami Tess, no? Kailangan mong lumakad palayo na may tiwala na mahal siya ng Diyos nang higit pa sa pagmamahal mo. Para makampante ka, no? Pag nag-college na sila, sasabihin mo, sana mahal sila ng Diyos nang higit pa sa pagmamahal ko. Kapag nakapaghanap na sila ng asawa. Di ba? Kailangan, sasabihin mo, kailangan kong magtiwala na mahal sila ng Diyos nang higit pa sa pagmamahal ko.
Kasi ang pagmamahal ng Diyos ay walang hanggan at mas malalim kaysa kaya nating maunawaan, kaysa kaya nating gawin. Di ba? Kailangan nating gawin to. Kailangan natin gawin to sa mga anak natin. Kailangan din natin to gawin sa mga asawa natin, sa mga kapatid natin, sa mga kaibigan, lalo na sa mga tao na mabigat sa puso mo ngayong umaga. No? Yung mga relasyon na sila o yung nagkakaproblema, di ba? Lumalala yung damdamin. Kailangan mong paniwalaan na mahal ng Diyos yung taong yan na higit pa sa pagmamahal mo. Kaya hindi mo kailangan kontrolin lahat ng bagay kasi hindi mo kayang maging everywhere eh. Hindi mo kaya gawin lahat ng bagay. Hindi mo kailangan sabihin lahat ng gusto mong sabihin. Kailangan mo magtiwala na ang Diyos at hindi ikaw ang Diyos. Mas mahal sila ng Diyos kaysa pagmamahal mo. Yan ang tatandaan nyo. Pangatlo. Meron. Pangatlo pa. Hindi pa pala. Sabi mo, Parang may pang-apat pa ako. Hindi. tatlo nga. Tandaan nyo, no? Hindi tayo ang may hawak ng lahat ng bigat. Hindi ikaw ang solusyon sa lahat ng bagay. Hindi pinipilit ng Diyos ang tao na mahalin siya. At hindi mo rin pwedeng pilitin yan. Hindi mo pwedeng isipin na kapag ginawa mo lahat ng tama, may parang magbabago ang mga tao, ang sitwasyon. Hindi. Kailangan mong hayaan. Kailangan natin hayaan ng Diyos ang maging Diyos. Wala kang lahat ng kapangyarihan. Wala tayong lahat ng kaalaman. At hindi tayo pwedeng maging everywhere. Kaya, paano tayo maghihintay? Alam natin na mahal tayo at nakikita tayo ng Diyos. Naniniwala tayo na mas mahal ng Diyos ang mga tao sa buhay natin kaysa sa pagmamahal natin sa kanila. Handaan natin na. Okay. At yung panghuli, ba yun? Hindi mo kontrolado ang ibang tao. Pero, pwede mong ipagdasal lahat ng tao. Madalas, pag may kausap ako sa telepono o kaya may nakikipag-chat ako, habang nagkikwento sila ng mga problema at bigat sa puso nila, sinasabi ko na, alam mo, nasabi ko talaga sa sarili ko, alam nyo, at the end of the day, dasal talaga ang pinaka-importante. Magdasal. Bago ko sabihin yan, minsan sinasabi ko rin, alam ko, no? Parang, yung pag may nakakausap ka, parang paulit-ulit na itong naririnig mo eh, no? Pero totoo to. May mga tao talaga sa buhay mo na parang ayaw na talagang makinig eh. Di ba? Para bang napag-usapan nyo na yan eh. Noon, paulit-ulit. Sinusubukan mong ipaintindi. Pero parang hindi pa rin sila nagigising at bumabangon eh. Siguro nasa punto na kayo ng relasyon nyo na kailangan mong aminin sa Diyos na para bang, Yahweh, ikaw na lang ang makipag-usap dito sa taong ito. Wala na akong sapat na salita. Kasi ikaw naman ang Diyos. Ako ay tao lamang. Ikaw na ang magsalita sa puso nila. Di ba? Kaya kailangan pagdasal natin ng asawa natin, ng ating mga kaibigan, mga anak natin, yung mga pastor natin, mga kapatid natin, mga kapitbahay natin, yung mga politiko sa Pilipinas, o kaya sa lahat ng tao. Hindi mo kayang baguhin ng ibang tao, pero kaya mong ipagdasal sila. At hindi yan pag-iwas. Hindi yan pag-iwas lang. Ito ay isang lakas at sandata sa laban. Ano? Huwag natin baliwalain yung pagdarasal. Hindi tayo Diyos. Pero pwede tayong kumonekta sa Diyos at siya ang magiging Diyos sa sitwasyon yan. Habang sila, yung mga taong yan na dumadaan sa proseso nila, ikaw, mananatili kang totoo sa kung sino ka talaga. Sabi ko nga kasi at the end of the day, yun talaga ang kaya natin gawin. Hindi tayo pwedeng maging Diyos, hindi tayo pwedeng maging iba. Kaya nating maging kung sino tayo ayon sa plano ng Diyos. Tapusin ang buhay na ipinagkakatiwala niya sa atin. Yan talaga ang pinakamalaga. No, yan yung tatlong para maintindihan natin yung salitang paghihintay sa ating Yahweh o pagtitiwala sa Kanya. No? Okay, meron ako isang kwento sa inyo. No?
Last to. Last na. Sana last na. Sana nandiyan pa kayo. Ito yung kwento sa Judaism, no? Noon pa. Ito yung kwento sa Judaism. Matagal na itong kwento nito, no? Tungkol sa isang dakilang rabay. Alam niyo yung rabay? Master, di ba? Picture. Kayo mismo, aralin niyo na lang para makita niyo paano salitang rabay. Si Rabay, ang pangalan niya ay Rabay Susa. Isang gabi, nanaginip siya ng isang bagay na talaga namang ikinabahala niya. Nang magising siya, tinanong siya ng mga estudyante niya. Sabi ng mga estudyante niya, Rabay Susa, anong problema? Tapos sabi niya, kasi nanaginip ako tungkol sa magiging kalagayan dito sa end times o dun sa huling araw ng pagkabuhay na muli. Sabi nila, bakit ka nababahala? Sabi ng mga estudyante niya, sabi sa Rabay, isa ka sa pinakamahusay na guro sa Israel. Para kang bagong Moses, no? Mabait ka, maalagain, parang si Abraham. Pero sabi ni Rabbi Susa, kasi nung panaglinipan ko, ang tanong na itinatanong sa akin sa huling araw, hindi kung bakit hindi ako naging tulad ni Moses o bakit hindi ako naging tulad ni Abraham. Ang tanong ay, tandaan niyo yung tanong, bakit hindi ko piniling yakapin ang pagkataong ibinigay ng Diyos sa akin imbis na maging ibang tao? Yan yung tanong. Bakit hindi ko pinigiling yakapin ang pagkataong ibinigay ng Diyos sa akin imbis na maging ibang tao? Yung para bang yung taong nilikha ako para maging? Bakit sinusubukan kong maging iba at gawin ang mga bagay na hindi para sa akin? Alam nyo, parang sinasabi nito na mahalagang maging totoo tayo sa sarili. Yan yung essence nito eh. At sundan ang landas na para sa atin. Hindi yung ginagaya lang natin ng iba. Yan yung ibig sabihin yan. Uunawain natin. No? Tayo ang tinawag na maging tunay na tayo. Ikaw ang tinawag na maging tunay na ikaw. Yung taong nilikha niya na parang special sa paraang special para sa iyo, no? Paano bang hindi? Bakit hindi ako katulad ni iba? Paano ko mapapabuti ang sarili ko sa paraang gusto niya? 'Di ba? Minsan madali tayong maligaw ng landas dahil sa mga paghahambing, no? Pero ang panalangin natin dapat ay, Yahweh, tulungan mo po akong hindi maging kopya ng iba. Kasi doon ginagawa namin, dapat ganun din kami. Dapat ganun din kayo. Dapat ang panalangin natin, tulungan mo po ako hindi maging kopya ng iba, kundi maging totoong ako. Yung gusto mo, na nagtitiwala at naghihintay sa'yo. Diba? Kaya, gusto kong ipaalala sa inyo na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat talaga. Siya yung omnipotent, ang may lubos na kapangyarihan. Siya ay omniscient. Ano ba yung sabi? Nandiyan siya kahit saan tayo pumunta. Ay omnipresent pala yun. Tama, Tama. Omnipresence yun. At omniscient, alam niya lahat ng bagay. Para bang samantalang tayo, ako ay hindi. Hindi tayo Diyos at hindi ko kaya ang lahat. Kaya sa tuwing sasabihin ko, God, hindi ako God, nilalagay natin ang sarili natin sa tamang lugar. Yung maghihintay sa Kanya at hayaan siyang kumilos sa mundong Kanyang. Di ba? Yes. Okay. Okay, magdasal na tayo. Baka may isip pa ako. Ama, namin makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat kami na ikaw ang Diyos ng lahat ng nilikha. Diyos ng kadakalaan at talagang kagilagilalas. At ikaw ang aming Ama. Hindi ka malayo at hindi namin kailangang umakyat sa bundok o pupunta sa langit para makalapit sa iyo. Nandito ka lang. Andito ka ngayon at naririnig mo ang bawat isa sa amin. Panginoon, nais ko pong pagdasal ang buhay ng bawat isa na narito ngayon. Ang kanilang sitwasyon, ang kanilang relasyon,
ang mga takot at mga bagay na nagpapabahala sa kanila, kanilang kalusugan, kanilang mga anak, kanilang pamilya, kanilang mga apo, yung kalagayan, trabaho, at lahat ng bagay. Dalangin ko po na maramdaman nila na ikaw ay isang mabuting Diyos. Hindi lang dahil may kapangyarihan ka, kundi dahil may labis kang pagmamahal. Hindi lang ikaw malakas, kundi inaalagaan mo rin ang aming mga buhay. Tulungan mo po silang maintindihan. Nakikita mo sila, mahal mo sila, at handa kang maging Diyos sa kanilang mga buhay habang sinasabi namin sa sarili namin na hindi kami Diyos. Palain mo po ang bawat isa sa amin ngayon sa katotohanan ito at ikaw ang maparangalan bilang si Yahweh. Nag-iisa sa pangalan ng iyong makapangyarihang anak, ang aming inaantay, ang kanyang pagbabalik, ang aming hari, na si Jesus. Amen!